Dekada 70, panahon kung saan laganap sa mga probinsya ang usapin patungkol sa mga aswang. Pangatlong beses ng pagbibisita ni Leroy sa probinsya ng kanyang lolo Gaston, ang tatay ng kanyang ina. Liblib man ang baryo Mausbong, ngunit mas ninais ni Leroy na roon magbakasyon. Pinili ni Leroy ang pangdalawang upuan at sa tabi ng bintana siya naupo. Aabuti ng mahigit kumulang 5 oras ang biyahe ng bus bago makarating sa bayan ng San Jose. Mula bayan ay sasakay siya ng habal-habal o tricycle papasok sa baryo Mausbong at aabuti ng 20 minutos naman ang biyahe. Takip silim na, may 2 oras pa bago makarating sa bayan ng San Jose. Pagdakay huminto ang bus at nagsakay pa ng ibang mga pasahero. Nakaramdam ng pangangasim ng sikmura ang binata dahil sa hindi kaaya-ayang amoy ng taong umupo sa kanyang tabi. Isa itong matandang lalaki. Nasipat ni Leroy ang mahabang pilat ng matanda sa pisngi nito na halos umabot na sa ilalim ng panga. Nakapatong sa 2 hita ng matanda ang isang bayong. Hindi ito mapakali at panay sipat sa babaeng buntis sa kabilang upuan. "Ate Kara, humihilab ang tiyan ko." Untag ng babaeng buntis habang napapangiwi. Malakas ang boses nito kaya narinig ni Leroy. "Ha? Sandali." Tugon ng tinatawag na Ate Kara. Maya-maya lang ay may kinuha itong bote mula sa kanyang bag. "Nalinti ka na." Mahina ngunit marahas na saad ni Kara. Napatingin si Leroy sa bote at nanlaki ang kanyang mga mata nang masilayang kumukulo iyon. Marahas na tumayo si Kara at pinasadahan ng masamang tingin ang balisang matanda. "Tatang, huwag kang kapatid ko. Kung ayaw mo magkasubukan tayo sa harapan ng mga pasahero." Matigas na wika ni Kara. "Ining, ano bang pinagsasabi mo?" Nakangising pakli nito. Naghahamon ng mga titig ni Kara sa matandang tila ng aasar pa dahil pasipul-sipul pa ito. Binuksan ni Kara ang bote ng langis kaya sumabog ang aroma nito sa loob ng bus. Langis na pinagbabara ng mutya ng trabungko ng ahas at may orasyon. Anumang uri ng aswang ang masabuyan ng naturang langis ay magkakaroon ng lapnos o mangangati ang katawan. Narinig ni Leroy at ng mga pasahero ang malakas na pagmumura ng naturang matanda, sabay takip ng palad sa kanyang ilong. "Anong amoy yan?" tanong ng ibang mga pasahero. Umangil ang matanda at waring gusto nitong daluhungin si Kara, ngunit hindi nito magawa. Nanlaki ang mga mata ni Leroy nang masipat ang unti-unting paghaba ng mga kuko ng katabi habang nagngangalit ang mga ngipin. "Naglipanan na talaga kayo sa mundo, mga salot!" Sigaw ni Kara sabay saboy ng langis sa matanda. Napahiyaw ng malakas ang matandang lalaki at waring nalapnos ang balat nito nang matamaan ng langis. Nagkagulo ang mga pasahero sa loob ng bus. "Para!" sigaw ng matanda habang mabilis na tumatakbo sa pintuan. Tinabig pa nito ang konduktor na hindi nakahuma. "Hindi pwede! Hindi ito ang..." Ngunit hindi na natapos ng konduktor ang sasabihin. Ubod lakas ng binunggo ng matandang lalaki ang pintuan ng bus. Dahilan upang magkaroon ng malaking siwang. Lumusot doon ang matanda. Nasaan yung aso na? Gimbal si Leroy at ang mga pasahero sa nasaksihan. "Aswang! Aswang ang matandang yun!" Bulalas ng karamihan. Napilitan tuloy ang driver na ihinto ang bus at mag-usisa. Ngunit ang marinig nilang malakas na atungal, sa di kalayuan ay sumisigaw sila na paandarin na ang bus. Mabilis namang pinaandar ng driver ang naturang sasakyan at nag-uunahan ng mga pasahero na isarado ang bintana. Nagwika ang konduktor na huwag nang maingay
at sa halip ay makiramdam at magdasal. Napansin ni Leroy ang bayong na naiwan ng matanda sa upuan. Nakabukas naman ito. Dahil sa kuryosidad ay marahan niyang sinilip ang laman ng bayong. Napasinghap siya ng masilayan ang 2 manok na pansabong. Wala na itong buhay at may kasama pang tari. Sa bungerong aswang? Naiiling na wika ni Leroy sa kanyang isipan. May kung anong nag-udyok sa kanya na kunin ang naturang tari. Ibinalot sa kanyang panyo at pasimpleng ipinasok sa bulsa ng kanyang backpack. Matuling lumipas ang mga oras nang sa wakas ay sumigaw na ang konduktor. "San Jose! San Jose!" Iinot-inot na nag-ayos ng gamit ang binata. Tila nagtataka siya dahil mag-isa lamang siyang bumaba sa naturang bus. Palihim na sinulyapan ni Leroy si Kara na printing nakaupo at nakapikit ang mga mata. Sadyang iniwan niya ang bayong sa upuan. Anya, ang konduktor na ang bahala doon. Habang pababa ay sinipat niya ang relong pambisig. 8:30 na ng gabi. Laking pagtataka ni Leroy kung bakit ang tahimik ng kapaligiran. Ang mga kabahayan ay mangilan-ngilan na lamang ang may nakasinding ilaw. Sarado na mga pamilyang bayan at tanging asong gala ang makikita niya sa daan. Ni isang sasakyan ay wala siyang natatanaw. Napilitan tuloy siyang maglakad patungo sa baryo Mausbong. Malamlam ang liwanag na nagmumula sa buwan. Sa kalagitnaan ng kanyang paglalakad ay natigilan ang binata. Nagsitayuan ang kanyang mga balahibo at pakiwari niya ay may nakamasid sa kanyang mga galaw. Idagdag pa na nanunuot sa kanyang balat ang malamig na simoy ng hangin. Naalala niya ang tari ng manok. Kinuha niya ito sa bulsa ng backpack at mahigpit na hinawakan ang puno nito. Naririnig ni Leroy ang marahas na pag-angil at hagikik na nagmumula sa itaas. Dahan-dahang tumingala sa kalangitan ng binata at ganoon na lamang ang kanyang sindak nang masilayan ang putol na katawan na kumakampay ang malapad na pakpak sa ere. Ang mga laman loob nito ay nakalawit at pasayaw-sayaw sa hampas ng hangin. Paikot-ikot ito na tila ba naghahanap ng pagkakataon na madagit siya. Manananggal? Bulalas niya. Hindi nakakilos kaagad ang binata dahil sa pagkagimbal. Biglang bumulusok sa kanyang kinaroroonan ang kaputol na katawan ng nilalang. Nablot nito ang kanyang mga balikat at dinagit siya paitaas. Nagsisigaw si Leroy dahil sa matinding kilabot habang ramdam niya ang pagbaon ng matutulis na mga kuko nito sa kanyang balat. Nakakasulasok din ang amoy na nalalanghap niya mula sa nakalawit na mga laman loob nito. Noon niya naalala ang hawak na tari, kaya kaagad niyang tinaga ang nakalawit na laman loob. Naputol ang ilang parte ng bituka nito. Ganoon na lamang ang atungan ng naturang manananggal at kaagad na nabitawan ang binata. Nagsisigaw si Leroy pabulusok pa ibaba habang nagkakawag. Maswerte na lamang at sa palayan siyang malapit ng anihin bumagsak. Kamuntikan pa niyang mabitawan ang hawak-hawak pa ring tari. Kaagad siyang bumangon dahil naririnig niya mula sa itaas ang malakas na pag-iyak at atungal ng nilalang. Binaybay niya ang malawak na palayan. Pagod na siya at hinihingal ngunit patuloy lang siya sa pagtakbo. Hanggang sa matanaw niya ang malaking puno ng nara. Ito ang bungad papasok sa baryo Mausbong. Napasandal siya sa puno ng nara habang lumalanghap ng hangin. Hindi naglaon ay naglalakad na siya papunta sa bahay ng kanyang Lolo Gaston. Tahimik ang buong pamayanan. Ni isang gasera ay walang nakasindi. "Lolo Gaston! Lolo! Ako ito si Leroy!" May kalakasan niyang pagtawag mula sa labas ng bakod na kawayan. Nagsitahulan ang mga aso ng kanyang abuelo at nakisali na rin ang ilang aso ng kapitbahay. Hindi niya alintana na makabulahaw siya. Anya, kailangan niyang magising ang matanda bago pa siya masundan ng manananggal at lapain. Makalipas ang ilang sandali ay may nagbukas ng bintana.
Ngunit bahagyang nakaawang lamang ito. May nakasindi na ring gasera sa loob ng bahay. Lolo, si Leroy po ito. Pakibuksan at tinahabol ako ng manananggal. Tunghayaw ng binata. Leroy, just kim bata ka. Bakit gabi ka na dumating? Bulalas ng matanda at dali-dali na itong lumabas ng bahay. Bit-bit ang gasera. Pagkatapos magbigay galang sa kanyang abuelo, ay nagkwento siya sa mga naging karanasan niya kani-kanina lang. Halos hindi naman makapaniwala ang kanyang abuelo sa mga narinig. Ngunit nagpatotoo dito ang tari na ipinakita ni Leroy na may bahid pa ng dugo. Hinala ko, apo. Yan ang manananggal na nananalasa sa mga liblib na baryo at sa bayan ng San Jose. Saad ng kanyang abuelo. Marami pa silang napag-usapan habang kumakain ng tirang hapunan si Leroy. Pagkatapos maglinis ng katawan at saglit na nagpahinga, ay dinalaw na ng antok ang binata. Dala marahil ng matinding pagod at kakatuwang mga karanasan. Kinabukasan ay naririnig niyang may kausap ang kanyang abuelo sa labas ng bahay. Naku Gaston, alam mo bang may bangkay ng babaeng natagpuan sa dulo ng sapa? Karumal-dumal lang sinapit. Hinati ang katawan at basta na lang iniwan doon. Abay, baka ang salot na manananggal yon at sadyang nakahanap na ng katapat. Maaaring nalagutan na ng hininga bago pa makabalik sa kalahati ng kanyang katawan. Pakli naman ni Lolo Gaston. Biglang napabalikwas ng bangon si Leroy dahil sa kanyang narinig. Kutob niya baka yung ang manananggal na nakasagupan niya kagabi. Maya-maya lang ay may tumatawag sa pangalan niya. Napapailing na lamang siya at napangisi dahil pamilyar sa kanya ang boses nito. Si Tommy, ang sabungero niyang pinsan. Nagtungo muna sa kusina si Leroy upang maghilamos bago tuluyang lumabas ng bahay. Tinapik niya sa balikat si Tommy bilang pagbati habang nakangiti. Maagang nagpunta sa bahay si Lolo Gaston at ibinalitang dumating ka. Pansit nga pala, almusal niyo ni Lolo. Nakangising wika ni Tommy, sabay abot sa kanya ng bilao. Habang nag-aalmusal ay inilahad ni Leroy sa pinsan ang naging karanasan niya kagabi. Pati ang tari na nakuha niya sa bayong ng matandang lalaki. Namilog ang mga mata ni Tommy nang marinig ang tungkol sa tari. Leroy, tara. Mamayang hapon sa Barrio Usgod nang masubukan natin ang tari ng aswang. Nakangising suwestyon ni Tommy. Ang Barrio Usgod sa kabilang bayan ay puntahan ng mga taong mahilig sa sabong. Kaya maaga pa lang ay nagpaalam na sila sa abuelo. Nagpaalala naman ang matanda na huwag silang magpapagabi ng uwi. Alas 3 na ng hapon ay marami ng mga sabongero ang naghihintay ng kanilang numero upang tawagin. Pang-10 ang numero ni Tommy. Pagsapit ng alas 5 ay saka pa lang sila tinawag. Nanood na lamang si Leroy sa isang tabi. Nang hindi sinasadya ay napatingin siya sa kabilang bahagi ng sabungan. Naalarma siya nang makitang pamilyar na mukhang may mahabang pilat. Ang matanda. Bulalas ng kanyang isipan. Masama ang pagkatitig nito sa kanya na animoy nagbibigay babala. Pinagpapawisan siya ng malapot nang maalala ang tari na kinuha niya sa bayong nito. Hindi nagtagal ay naririnig niya ang masayang sigaw ni Tommy dahil nanalo ang kanyang manok. Nilapitan ni Leroy ang pinsan at niyaya ng umuwi at malapit ng dumilim. Insa naman, kahit isang laban pa, sulitin na natin. Wala nang nagawa pa si Leroy nang muling bumalik sa tagapangasiwa ng sabungan ang mapilit niyang pinsan. Dahil doon ay inabot na sila ng alas 7 ng gabi. Nakatatlong panalo pa si Tommy. Ibinalik niya ang tari kay Leroy at itinago naman ang huli sa dala niyang backpack. Binigyan ng malaki-laking balato ni Tommy ang pinsan. Habang sakay ng karag-karag na motorsiklo, ay naisipan ni Tommy na sa shortcut dumaan kahit na may kadiliman doon.
Hawak naman ni Leroy ang bayong na may lamang pansabong na manok. Ngunit bigla siyang nagpreno ng may isang figura ang umarang sa gitna ng daan. Natamaan ng ilaw ng motor ang pagmumukha nito, kaya ganoon na lamang ang pagkataranta ni Leroy. Insan, bumalik na tayo. Siya ang matandang may-ari ng tari. Nauutal na sambit ni Leroy sa malakas na boses. Nalinti ka na. Pakli naman ni Tommy. Ngunit sa hindi malamang dahilan ay biglang namatay ang makina ng motorsiklo. Kahit anong gawin ni Tommy ay ayaw na talagang umandar. Nakangisi ang matanda habang unti-unting nagpapalit ng anyo at papalapit sa kanila. Takbo! Sigaw ni Tommy habang pababa ng motorsiklo. Tumakbo sila pabalik ng Barrio Usgod habang sumisigaw ng tulong. Pumasok kayo rito! Dalian nyo! Sigaw ng busis babae. Hinatak ni Leroy si Tommy at walang pag-aalinlangang pumasok sa nakabukas na gate. Mabilis namang isinara ito ng babae. Ilang saglit lang ay naririnig nilang may bumubunggo doon. Pasok sa loob ng bahay. Agarang utos ng babae. Pagkapasok ng bahay ay napaupo sa simentadong sahig ang dalawa habang naghahabol ng hininga. Nang makahuma ay biglang nagangat ng tingin si Leroy sa babaeng nakaupo sa mahabang sopa. Ikaw? Bulalas ni Leroy. Napangiti naman ang babae dahil namukhaan niya rin ang binata. Nakita kong may bagay kang kinuha sa bayong ng matandang aswang at itinago. Anumang pag-aari ng mga aswang ay may marka na. Kaya kahit saan ka magpunta ay masusundan ka. Seryosong saad ni Kara. Inilabas ni Leroy ang tari at ipinakita sa dalaga. Isasara ko na sana ang gate nang marinig ko ang mga busis ninyo. Sinundo ko sa labas ang kumadrona na magpapaanak sana sa... Ngunit hindi na natapos ni Kara ang sasabihin nang biglang sumigaw ng ubod lakas ang kanyang kapatid mula sa silid nito. Ate Kara! Tulong! Mabilis na tinungo ni Kara ang naturang silid. Kasunod sina Tommy at Leroy. Ganoon na lamang ang kanilang sindak nang makitang nakahandusay na ang kumadrona at ang sanggol ay hawak na ng isang nilalang na may nakakatakot na wangis. Kung napatay mo ang anak ko na ama ng sanggol na ito, ngayon ay mapapasa akin ang aking apo. Angil ng nilalang habang humahalakak. Magkamatayan muna tayo bago mo makuha ang sanggol na yan. Galit na pakli ni Kara. Mabilis na kinuha sa bulsa ng bestida ang langis at mabilis na isinaboy sa aswang. Umuusok at nalalapnos ang natatamaang balat nito. Dahilan upang mabitawan niya ang sanggol na sa kabutihang palad ay bumagsak sa malambot na kama. Akmang tatalon sa nawasak na bintanang nilalang, ngunit mabilis itong dinamba ni Leroy. Sabay tarak ng hawak-hawak na tari sa likod nito. Umangin ng pagkalakas-lakas ang aswang habang bumubulwak ang kulay itim na likido mula sa kanyang sugat. Muling sinabuyan ito ni Kara ng langis, dahilan upang umusok ang sugat nito at tuluyan na itong mahulog sa bintana. Mabilis na lumabas ng bahay sina Leroy at Tommy habang naiwan si Kara sa piling ng kapatid na nanginginig na sa takot. Nang pinuntahan ni Leroy ang nakahandusay na katawan ng nilalang, ay unti-unti na itong bumabalik sa pagiging isang tao. Siya ang matanda. Bulalas ni Leroy. Kalaunay biglang nagliyab ang katawan ng nilalang at unti-unting nagiging abo. Naiwan ang tari kaya dinampot ito ni Leroy gamit ang dahon ng halaman. Ayon kay Kara ay inuwi niya mula lungsod ang kapatid na si Save dahil sa kalagayan nito. Isang araw ay natuklasan ni Save na sinadya siyang buntisin ng nobyong may lahing aswang upang ang magiging anak nila ay gagawing prinsipe ng kanilang angkan at siya ay magiging alay. Hindi ko nahayaang sumunod si Save sa mga magulang namin na naging biktima ng mga aswang. Malungkot na pahayag ng dalaga. Ang matandang kasakay nila sa bus ay ama pala ng nobyo ni Save at ang nagmamay-ari ng tari ay iisa. Bukod sa nangangalap ng mutya,
ay may dugong albularyo si Nakara, kaya malakas ang loob niyang harapin ang alagad ng kadiliman. Namanga naman sina Leroy at Tumi dahil sa narinig. Hindi naglaon ay nagpaalam na sina Leroy at Tumi pagkatapos magkakilanlan. Nangako naman si Leroy na muling bibisita sa dalaga upang magkakilala pa sila.